Hindi po nagpawat sa bangayang politika ang mga kandidato dyan sa pagkaalkalde sa Caloocan City. Lalo't may bagong patutsada o pasabog na revelasyon si former Senator Antonio Trillanes sa kalaban nitong si incumbent Mayor Along Malapitan. Sa detalye na eksklusibong panayam kay Trillanes, narito muli si Chark Balagtas. Sa gitna ng panayam hinggil sa gagawing pagbabago sa Caloocan City, sakaling palaring manalo sa mayoral race ay naibuking ni dating Senator Antonio Sonny Trillanes IV ang umano'y pagpaparehab noon na ngayon ay alkalde ng lungsod na si Mayor Dale Gonzalo Along Malapitan dahil umano sa paggamit nito ng ipinagbabawal na gamot. Tignan po natin yung datos ng PDEA, Caloocan talaga yung naging pugad. At in fact, doon sa war on drugs ni Duterte, Caloocan ang may pinakamaraming pinatay dyan. At yun na nga, sila yung namamahala sa Caloocan, hinayaan nilang pagpapatayin yung mga taga-Caloocan. Yung mga addict dyan, pwede ho nilang i-rehab eh. In fact, alam dapat yan ni Mayor Along kasi siya mismo ay nag-rehab siya. Alam niya yan, nagpa-rehab siya at sana nagbagong buhay niya, no? Naging produktibo siya. So alam niya dapat yon. Nasambit niya ito habang pinag-uusapan ang peace and order ng lungsod, partikular na sa usapin ng ipinagbabawal na gamot at kung anong solusyon ang nakikita nitong mainam na gawin. At dahil nga napag-uusapan na rin lang ang ipinagbabawal na gamot, ay sinagot rin nito ang video na kumakalat sa iba't ibang social media platforms kung saan isa sa mga banat sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na wala naman umano siyang nagawa para sa bansa. Ang inyong lingkod ay binigyan ng parangal ng Senado na most productive senator from 2007 hanggang 2019 dahil ako po yung may pinakamaraming naipasang batas noong mga panahon na yon. Ang nagbigay po ng parangal na ito, itong mga kasamahan ko po mga senador. Sila po nagbigay ng parangal sa akin. Ano po yung mga batas na yan? Yung 4-piece law, no? Na nagbibigay ng ayuda sa mga mahirap na pamilya. Hanggang ngayon 4 na milyong pamilya. Taga-Caloocan ka man o sa labas ka ng Caloocan, napapakinabangan. Yung pagpataas po ng sweldo ng sundalo, police, teacher, at lahat ng government employees, naipasa po natin. Yung Expanded Senior Citizens Act na nagbibigay ng 20% discount sa mga senior citizens, pati ito na rin po ang naging basis ng social pension na tinatawag nila, ano rin po, isa po tayo sa nagpasa niyan. Marami pa po yung Philippine Baselines Law. Ito yung nagbigay ng pag-aari natin officially nung West Philippine Sea at iba't ibang mga isla, no? Yung Scarborough, yung Kalayaan Island Group, yung batas ko po ang nagamit po diyan. Ngayon, marami pa po yung naipasa tayo kasi nga pinakamarami nga ho eh. 'Di ba? So lahat po nakinabang yan. At upang masigurado at kumpirmahin ang naging unang pahayag ng dating senador, ay itinanong muli natin ito. Sinubukan namang kunan ng pahayag si Mayor Malapitan hinggil dito. Ngunit sinabi ng Public Information Office na lungsod na negative umano dahil marami umanong appointments ang alkalde sa ngayon. Ngunit sa kabila nito ay bukas pa rin ang programa para sa sagot ng politiko na ito. Sir, balikan ko lang yung sinabi niyo po na nagpa-rehab siya. Itanong niyo po siya. Itanong niyo po siya. Tapos kung mag-deny siya, sabihin niya hindi siya nagpa-rehab, hinahamon natin siyang mag-lie detector test. Tamunin siya. Kung willing siya mag-lie detector test, kung sagutin niya yan. Ako si Chark Balagtas para sa Kwentong Politiko.